Biblia, sa book of Ecclesiastes o mga ngaral, chapter 7, verse 9. We are now in chapter 7, verse 9 as our series dito po sa ating preaching. Ecclesiastes o mga ngaral, chapter 7, verse 9. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Ulitin ko po. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Ang ating pong series for the third part based on chapter 7 ay ito. Ang nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos ay may mabuting pamumuhay. So this is our topic series. Ang nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos ay may mabuting pamumuhay. Pinapakita sa chapter 7 ni Haring Solomon na ang isang taong namumuhay sa panuntunan o sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay nagiging mas higit pa na naaayos at nagiging mas maayos ang kanyang pamumuhay. So meaning, hindi ho tayo dapat paatras, kundi lalo pa tayong namumuhay ng maayos sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi kung inyo titingnan sa verse 13 ng chapter 7, ang sabi po ng Word of God, dili-dilihin mo ang ginawa ng Diyos. So napakaklarado ang sabi, dili-dilihin mo ang ginawa ng Diyos. Ito po ay tumutukoy sa plano at pagsasagawa ng Diyos na makapangyarihan sa ating buhay. Now, just imagine in chapter 6, verse 10, ganito ang sabi ng salita ng Diyos sa mga ngaral chapter 6, verse 10. Lahat na nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa, at ang tao ay di makapananaig laban sa kapangyarihan higit sa Kanya. Tapos pag tinignan po natin ang chapter 3 verse 1, ang sabi ng chapter 3 verse 1, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Sa verse 10 po, iniaangkop niya ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapanahunan, ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So pinapakita po ng mga binasa kong passage na ito na ang Diyos po natin ay Diyos na makapangyarihan, na nagplano ng lahat ng bagay, nag-execute ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban at pagpapasya. Pinapakita rito na ang mabuting pamumuhay na mula sa ating Panginoong Diyos ay hindi lang siya nasusukat sa panglabas na material na bagay o katanyagan ng buhay o ng kalusugan o ng karamdaman at iba pa, kundi sa pamumuhay na nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So sabi ng chapter 7 verse 13 and 14 ay ganito. Now listen, in chapter 7 verse 13 and 14. Dinidiliin mo ang ginawa ng Diyos, sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya. Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan ay isipin mong parehong ipinadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas? So, ito yung nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay makapagpatuloy sa buhay natin dito sa lupa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya ang question uli sa atin, bakit ikaw na nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos ay may mabuting pamumuhay? Of course, nakita natin ang unang punto natin for the last 2 Sunday sermon sapagkat pinapahalagahan mo ang relasyon mo sa Diyos. At yan yung sinabi ng verse 1. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. So nakita natin sa ating pag-aaral na yung name, yung pangalan na meron tayo ay nagre-reflect dapat
ng new creation ng ating Panginoong Diyos mula sa pagiging makasalanan tungo sa isang maayos na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya pag naririnig dapat yung pangalan natin ngayon dito, magre-reflect yung magandang katangian na nagmumula sa salita ng Diyos na ipinapamuhay natin. Hindi na tayo yung katulad nung dati na sinasabi nila kapag narinig yung pangalan, meron silang connotation sa kanilang kaisipan. May perception sila sa atin, ay ganyan yan. Pero once na tayo ay binago na ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng salita at banal na Espiritu, on process po, meron nang nagbabago na nakadikit sa pangalan natin sapagkat we are identified as a follower. Tayo ay anak ng Diyos na namumuhay ayon sa kanyang kalooban. And of course, last Sunday, pinag-aralan natin yung pag-aaral natin sa verse 1 na ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti sa araw ng kapanganakan. Na-explain na itong na mabuti na mula nung pinanganak tayo, tapos yung kamatayan, in the middle nitong kapanganakan natin, dapat makita natin na nangangailangan tayo ng preparation dahil darating ang time natin na yung buhay natin, sa ayaw at sa gusto natin, yung kamatayan ay darating sa atin. At ang kamatayang iyon ay para sa isang mananampalataya na for me to live is in Christ and to die is gain. Kapakinabangan para sa kanya yon. So, nakita natin itong mga bagay na ito at pwede nyo po siyang tingnan do sa YouTube at saka sa Facebook na meron po ako, nandun po. Now, ngayon, yung pangalawa, bakit ikaw na nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos ay may mabuting pamumuhay? Number 2, sapagkat iniingatan mo ang patutuo mo sa Diyos at kapwa. So, iniingatan natin yung testimony natin, yung patutuo natin. Una, sa harapan ng Panginoong Diyos, and then secondly, sa harapan ng ating mga kapwa-tao. Yan yung makikita natin sa verse 9. Now, just imagine in verse 9, kapag tinignan natin, usually kapag tinignan mo siya, yung chapter 7 verse 1, nasakop na niya yung ibang mga verses eh. Kaya, nung pinuntahan ko itong verse 9, sakop niya itong verse 7 at saka sumunod na mga talata. Naka-sandwich itong verse 9. Ang sabi rito, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Now, siguro nagkakaroon na kayo ng glimpse ngayon sa kaisipan ninyo na ang topic namin ngayon ay patungkol sa pagkagalit. Ang pwedeng makita natin ngayon dito, paano ba tayo magkakaroon ng pagtugon kapag yung sarili natin ay hindi na natin makontrol. Now, yan yung gustong ipakita ngayon dito ni Haring Solomon o ng Word of God. Yung context nito, si Solomon, kinukumpara niya yung patience. Ano ba yung patience? Yung pasensya sa verse 8. Now, tingnan nyo yung verse 8. Ano sabi sa verse 8? Sabi rito, ang tiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. So, yung tiyaga na binabanggit dito, this is patience eh. Pasensya po ito eh. Yung tiyaga dito, meron kang perseverance, nagpapatuloy ka. Nung tinignan ko yung salitang patience, kasama yung tiyaga, yung perseverance dito. So, tinutukoy ngayon ni Haring Solomon na ang tiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Ano ba ibig sabihin ng kapalaluan? Ito yung kayabangan eh, di ba? Ito yung kayabangan. Ang pagiging palalo ay tumutukoy sa isang pagiging mayabang ng tao. Alam niyo ba, ang taong mayabang ay walang tiwala sa kanyang sarili? Lack of confidence sa kanyang sarili ang isang taong nagmamayabang. So sinasabi ngayon dito ni Haring Solomon na sa halip na ang pagmamayabang ang umangat sa iyo, ilagay mo sa iyong katangian ang pagkakaroon ng patience, ng pasensya, ng pagpaparoon, ng pagpapakatyaga. Pinapakita niya rito. Ngayon, pinakita niya rito yung isang pagmamadali ng pagkagalit naman sa verse 9. Makikita natin dito yung hasty anger, yung pagmamadali, yung mabilis kang magalit. So, hindi mo pwedeng paghiwalayin itong patience sa isang Kristiyano. Ang binibigyan ng diin dito, yung patience natin, yung pagtsatsaga natin, yung pagkakaroon natin ng self-control. Sa halip na umaangat, yung anger natin, nagkakaroon tayo ng hasty anger o yung tinatawag na mabilis tayong magalit.
Sabi ng verse 9, ito yung titingnan natin ngayon. Now, likas sa tao na ayaw niya na sinusuri ang kanyang mga ginagawa. Tama po ba? Ayaw niya na sinusuri yung kanyang ginagawa. Dahil tingin niya sa sarili niya, ay magaling na siya. Subalit kapag pinuna at itinama ang mali niya, dito lumalabas ang karakter o katangian niya. Ang isang tao na mayabang, ang isang tao na nagmamagaling, kapag kinurek mo siya, doon lalabas ngayon yung totoong karakter na meron siya. Dito pinakikita, God is clearly suggesting that a person temperament has a distinct effect on the quality and consistency of his workmanship and life. So pinapakita rito ni Solomon ngayon, mga kapatid, na sinasuggest dito na yung pong ugali ng isang tao ay meron pong epekto sa katangian at pagpapatuloy ng kanyang katangian o ng katangian niya sa lahat ng kanyang ginagawa. So yun gusto ipakita rito. Now, meron pong ilang mga tanong na gusto kong ibato before na-explain itong mga bagay na ito. Yung katanungan para sa atin ngayon ay ito. Yung bang magagalitin na tao ay gugustuhin mo ba na maging asawa? Di ba? Does an angry person make a good spouse? O siya ba ay pwedeng maging mabuting asawa? Yung isa bang magagalitin na tao, magiging mabuting asawa ba to? Okay. Pangalawa, does angry or impatient person make a good employee? Yung bang magagalitin na tao at walang pasensya, ay magiging mabuti bang empleyado ito o manggagawa ito? Ngayon, tingnan pa po natin. Does an angry person make a good member and worker and leader of our church? Yung bang isang magagalitin na tao, okay ba to na maging member sa church? Okay ba siya na maging tagapanguna sa church? Okay ba siya na maging manggagawa sa loob ng church? O kaya naman, does a driver burning with road rage make a good driver? Yung bang isang tao na mainitin yung ulo, na lagi na lang meron lang mapansin, ay nagiging dahilan na lagi siya nakikipag-away sa kanyang pagmamaneho. Pwede po ba'y ganon? So, titingnan natin ngayon. Pinapakita rito, this is a basic question na dapat nating maintindihan Alam niyo mga kapatid, most of the time, anger is not wisdom. Maraming pagkakataon na ang galit ay hindi po siya nagiging karunungan. Nagiging karunungan. Anger can be good if it is used at the right time. Maliwanag na ang galit ay nagiging mabuti lamang kapag ito ay ginagamit natin sa tamang oras. Kung ito ay kontrolado ng pagmamahal at tamang motibo at hindi lamang upang ipahayag mo ang iyong personal at kagustuhan dahil lamang sa mga frustration na meron tayo. Di ba pagka may frustration yung tao, meron siyang expectation Kapag yung expectation natin hindi nasusunod, ano yung nagiging resulta nito? Ano yung resulta? May in-expect ka sa isang tao, may in-expect ka sa isang tao na may pinagawa ka, and then suddenly hindi mo siya nagawa. Ano yung mangyayari sa iyo ngayon? Sometimes, napuprostrate tayo. At sa frustration na yon, lumalabas yung nagagalit tayo. Bakit hindi mo ginawa ito? Halimbawa, sa isang pamilya, di ba? Sabi mo sa anak mo, magsaing ka. Ngayon, nung dumating ka ng bandang 7:30, walang sinaing, di ba? So, ano yung sasabihin mo ngayon? Nagagalit ka. Alam naman kayo pinagkakagawa dito, hindi kayo marunong magsaing, higa kayo ng higa, di ba? Message kayo ng message, nakahilata lang kayo, tapos sasagot naman yung anak. Ano sabihin? Sa gusto namin, narinig ngayon ng tatay. Di nagalit na rin yung tatay. Sumabog na yung awayan doon sa loob ng pamilya. So dito pinakikita mga kapatid, na dapat naiintindihan natin yung merong tamang pagkagalit. Ano yung motibo natin? Bakit tayo nagagalit? Ano ang motibo nito? Kung ang motibo nito ay pagmamahal, kung ang motibo nito ay hindi mo lang basta
pinapakita na mas magaling ka para sa kanya, this is a good anger. Di ba? Kasi you have a right and good motive sa pagkakaroon mo ng galit despite na meron kang tinatawag na mga expectation sa mga bagay na iyon. Now, listen. Pansinin natin. Sa mga sumusunod na mga talatang ito, pinapakita rito na ang galit ay isang kakayanan na pinipigilan niya na maging mabuti ka. Ako na? Yung galit, ang ginagawa niya, pinipigilan niya na maging mabuti ka o gumawa ka ng mabuti. Now, tingnan natin ngayon. Bago natin tingnan itong pag-aaral natin sa Proverbs chapter 14, verse 17. Para makita muna natin yung Kawikaan chapter 14, ganito po ang sabi ni Haring Solomon, Kawikaan chapter 14, verse 17. Now, listen in verse 17. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat. Ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. So, napansin ninyo, meron siyang pagkakontra. Sinasabi niya, ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di nararapat. Totoo naman yun di ba? Kapag ang pinagana natin, init ng ulo natin, mapakabilis nating mag-decide. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na, nagkakaroon tayo palagi ng mabilisang desisyon na hindi natin alam na yung init ng ulo ang siyang nagiging dahilan. Kaya nga minsan sinasabi, after niyang magawa, sabi gano'n, sana hindi ko ginawa. Alam mo ba't ko nagawa yun? Kaya mainit lang kasi ulo ko Di ba yun yung sinasabi natin? Pasensya ka na, mainit yung ulo ko, kaya nasampal kita, mainit ang ulo ko, kaya nasikmuraan kita. Yung ganong mga bagay, di ba? Pero ano sabi ni Haring Solomon dito? Ang sabi niya, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ano ibig sabihin ng pagiging mahinahon? Meron siya self-control. Kasi yung pagiging mahinahon, sa totoo lang, di ba ngayon, halimbawa lang, nagkasagian kayo sa sasakyan, parehas kayo nagsigawan. Di ba? Mag-aaway kayo doon, pero yung isa, mahinahong magsalita. Ano yung mangyayari doon? Hindi mag-aaway yung dalawa na yun. Kahit na gano'ng kagalit yung isa, pero kung may hinahon yung isa, hindi darating sa punto na mag-aaway kayo. So kaya sinasabi niya ngayon dito, kapag ang isang tao mainitan ng ulo niya, makaagawa siya ng di nararapat, ngunit ang isang taong may hinahon na nagmumula sa kanyang sarili dahil sa kontrol ng banal na espiritu at ng salita ng Diyos, lagi siya nag-iingat. Nag-iingat siya na na magsalita at umaksyon ng mga bagay na alam niya na later on pagsisisihan niya. Nakuha niyo yung punto rito? Hindi naman po yun, kundi sinasabi pa rin dito sa chapter 14, verse 29, ay ganito. Chapter 14, verse 29. Now listen, in verse 29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ngunit, ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Kapag pala ang isang tao magagalitin, mangmang pala yun sa Bible. Ano ibig sabihin ng mangmang? Pwedeng matalino siya, pwedeng lawyer siya, pwede siyang doktor, pwede siyang teacher, maaari natin sabihin professional siya. Pero sinasabi ng Biblia, yung isang taong magagalitin, lagi na lang nagagalit, ang sinasabi ng Biblia, tanda yon ng isang kamangmangan. Ang kamangmangan na binabanggit dito, wala siyang natutunan dahil napaka-basic na itong mga bagay na ito. So ano sabi dito? Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ano ba yung hinahon? Di ba pag sinabing mahinahon? Minsan nga noong nagtatrabaho ko, meron akong Ilonggo na kasama. Yung Ilonggo, galit na pala, sabi namin. Galit ka na yan? Magalit ka pa, sabi namin. Bakit mo ko ginanito? Ganon sila, napaka-sweet din ang magsalita yung mga Ilonggo. Hindi mo mapapansin na galit sila. Galit na sila, pero napakahinahon pa rin nilang magsalita. Nakuha niyo punto? Maraming tao na hindi mo makikita, galit na pala, pero yung pananalita pa rin nila, napakahinahon. So ito yung sinasabi ni Haring Solomon sa verse 29. Ang sabi niya, ganito, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. So,
Huwag tayong masyadong magagalitin na meron lang tayong narinig na konti. Asan ba? Ige! Gusto mo, sikmuraan mo na. O kaya nagliliyab na yung katawan mo, di ba? Sa init ng ulo mo. So sabi ng Biblia, hindi dapat ganon. Sa Kawikaan chapter 10 verse 32, ito ang sabi, ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. Ano ba salitang makupad? Dapat mabagal. So nire-record pala ng banal na kasulatan na maging makupad tayo sa pagkagalit. Huwag agad-agad tayong nagagalit. Tama po ba? Siguro kung aaminin talaga naman talaga sa sarili natin, may mga time na nagkakaroon tayo ng mabilisang pagkagalit di ba? Nagagalit agad tayo. Pero sinasabi ng Biblia sa atin, ang makupad na pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. Ano pinapakita rito? Meron pong power. Kapag ang isang tao ay paano niya i-handle itong pagkagalit na ito, mas makikita pa na mas mainam siya na tao kaysa nasa kapangyarihan. Puntahan po natin ang Santiago chapter 1 verse 19 to 20. So ito yung gusto natin ngayong tingnan. So si Santiago, nagtuturo siya ngayon ng ganito. Santiago chapter 1 verses 19 to 20. Please open your Bible. Santiago chapter 1 verses 19 to 20. Now listen in verse 19. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay di makatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao, yung galit niya ay lagi na lang araw-araw, ang sabi ng Biblia, hindi siya nagiging matuwid sa paningin ng Diyos. Yun yung sinasabi niya. Kaya, pinapakita doon sa verse 19, ano ba dapat yung character ng isang Kristiyano? Ang sabi niya, tandaan ninyo ito. Pinapatandaan hindi po basta sinabi lang Mga kapatid, kung minamahal, mananampalataya po ito. Ang sabi, matuto kayong makinig. Kumari, may nagagalit yung isang kasama mo sa bahay. Di ba? Pag nagagalit sila, ano sabi ni Santiago? Makinig ka muna. Di ba? Hindi yung pagdating pa lang, nagpapaliwanag. Walang paliwanag sa'yo. Sinampal mo na di ba? Pakinggan nyo muna po. Ang sabi, makinig. Matuto kayong makinig. Nakita nyo? Tapos ang sabi, dahan-dahan sa pagsasalita. Ano ibig sabihin nito? Huwag kang para kang Armalite na butangerang hindi mo masabi na nagsasalita pa lang ng dalawa. Ikaw ina-Armalite mo na ng mga pananalita. Di ba? Meron po kasing taong ganun na hindi magpapaaway magpapatalo Yung bang sa magkakapit-bahay, meron kayo nakikitang gano'n, di ba? Na dalawa pa lang yung salita, hindi ubra sa akin yung sinasabi mo na yan. Ang dami ng binatong salita, pero yung nagsasalita, hindi na makapagsalita. Ano ibig sabihin doon? Masyadong sabi nga ng iba, butangera, di ba? Naririnig ko yun talagang hindi ka titigilang kasalita. Nakakita na ba kayo nag-away ng gano'n? Okay, so yun yung sabi, dahan-dahan sa pagsalita, at huwag agad magagalit. Kasi pag nagalit ka, hindi ka na makikinig. Tama po ba? Kapag nagalit ka, hindi ka na makukontrol sa pagsasalita mo. Pansinin niyo po pag galit yung isang tao. Pag ang nagkukontrol na sa kanya sarili ay galit, hindi ho tumatahimik Di ba? Kaya nga yung nag-aaway, kunwari hihilahin mo, galit na galit yun, salita na salita, tulak mo yun, kung hindi yung masubsob, di ba? Habang pinipigil mo, salita ng salita, pero kapag tinulak mo naman, umaatras naman, di ba? So, kasi ang nagmo-motivate, kung bakit ayaw mo makinig, nagmo-motivate kung bakit ka salita ng salita, kasi nga, galit ka na, di ba? Pero ang sabi ni James, huwag agad magagalit. Kahirap yata nito na huwag ka agad magagalit, di ba? So ang sabi niya, sapagkat ang galit ay di makatutulong sa tao. Meron bang galit na nakatulong sa tao?
Pansinin niyo, pag-isipan lang natin ito. Meron bang maling galit na nakatulong sa tao? Alam niyo, yung maling galit, lahat nito, ang end po nito, pagsisisi sa sarili. Di ba? Kahit na sabihin mong tama siya, tama ka, mali siya, at then, maiisip mo pa rin, sana hindi ko na ginawa di ba? Kasi magiging problema So sabi ni Santiago, sapagkat ang galit ay di makatutulong sa tao, especially upang maging matwid sa paningin ng Diyos. Alam niyo, ang isang tao na laging galit, wala akong lalapit na magiging kaibigan niya. Laging galit di ba? Kasi, pansinin niyo po, kahit gaano kaganda yung babae, pag laging galit, kapangit tingnan, di ba? Totoo yun. Pero yung isang babae na mapakahinahon, yung isang babae na may control palagi sa sarili niya, gandang tingnan. Kasi si God ina-appreciate niya ang isang taong may control sa pagkagalit. Ano sinabi niya? Upang maging matwid sa paningin ng Diyos. Kaya kung ikaw magagalitin ka lagi, pag tinitingnan ka ng Diyos, di natutuwa sa'yo. Di ba? Kapag lagi kang galit, yung parang leon ka na lang. Nakakita ka na rin ba ng nanay na leon? Met niya na lang, inuungulan yung anak. Di ba? Nakaungol. Napakabait naman sa ibang tao, di ba? Pero sa mga kasama sa bahay, mukhang leon, di ba? So, pinapakita po dito. So, ano ibig sabihin dito? Now, mga kapatid, ngayon, si Haring Solomon, sinasabi niya po ngayon dito sa Ecclesiastes chapter 7, balik tayo sa Maangaral. Sa Maangaral chapter 7, pansinin po natin, sa Maangaral chapter 7 verse 9, ano sabi niya sa verse 9? Now listen in verse 9. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Kasi yung galit po, sa ayaw at sa gusto mo, pagka nagalit ka, baka po pagka hindi mo pinurgive agad, matatanim po yung galit na yun sa puso mo. Now, listen. Sa English po, anger reside in the bosom of fools. Ito, medyo maganda po ito Ang ibig sabihin, ang galit daw ay nananahan saan? Sa sinapupunan ng mangmang. Yun yung pinapakita rito. Kaya kung inyo mapapansin, pinag-aralan na natin do sa verse 1 na ang isang taong binago ng ating Panginoong Diyos, makikita sa kanyang buhay ang isang pamumuhay na naaayon sa prinsipyo ng salita ng Panginoong Diyos. Di ba? Kaya yung dati mong buhay na pagtingin ng tao sa'yo, na pag sinabi yung mapangalan mo dahil ito yung karakter mo, nagkakaroon na ng pagbabago sa buhay mo. Di ba? So, pinapakita ngayon dito, ang isang tunay na mananampalataya, dapat wala nang nananahan sa kanyang kalooban, ng anumang galit o sama ng loob sa kanyang sarili. Alam nyo, kapag ka po kasi ang isang tao, meron siyang unforgiven sa kanyang heart, lagi siyang nagagalit. Lagi siyang nagagalit. Kapag ang isang tao magagalitin, meron pa pong nakatanim sa puso niya. Yung pang makita lang yung kahit anak o kapatid o asawa, kumukulo na agad yung dugo, kahit wala akong apoy, meron pa po yun na reservation sa puso niya. So sinasabi ngayon ni Haring Solomon na ang isang mananampalatayang binago ng ating Panginoong Diyos, kailanman ay hindi niya hahayaan na manirahan sa kanyang puso ang anumang galit o sama ng loob na mayroon siya sa kanyang sarili. Why? Because Jesus Christ redeemed him or her sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Kung si Jesus nga, di ba? Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba nakita natin ito? So ngayon, pinapakita ng Ecclesiastes o Mangaral 7:9 ay ganito. Si Haring Solomon, dinidescribe niya na ang pagkagalit ay laging nakahandang sumabog o pumutok kahit na po sa maliit na bagay dahil sa kanyang pagka-irita. Alam niyo, pagka yung isang tao laging nai-irritate, ano ba ibig sabihin ng irritate? Yung bang may irritation siya lagi, konting lang, nai-irita na siya, di ba? Sa iba yon parang nangangati na agad siya, parang wala na siyang maayos na comfort.
Sapagkat yung taong iyon, ang katotohanan, may pagmamataas po siya. Kaya nga binanggit na po doon sa naunang talata ng verse 8 na yung isang tao na dapat ay hindi siya mapagmayabang, hindi siya mapalalo. Sabi ko nung tiningnan ko na isang komentary, ganito ang pagkasabi niya. Now listen, pakinggan niyo po. King Solomon describes an anger ready to burst out, even slight irritation, because a person's pride convinces him or her that even slight irritation simply should not happen to such a wonderful person as he is. Ibig sabihin ng isang tao, kapag mayroong mga bagay na gusto siyang mangyari, tapos hindi nangyayari, nagkakaroon na siya agad ng pagkakaroon ng irritation. Nakuha niyo? Naiirita na agad siya. Alam niyo bakit siya naiirita? Napakataas po ng standard ng tao na yon. Nakuha niyo? Yung tinatawag na may pagka-perfectionist sa kanyang sarili. Ang isang tao na perfectionist, tingin niya sa sarili niya, perfecto siya, wala siyang pagkakamali, wala siyang kahinaan, mahirap po yon. Pag meron po na mga bagay na ini-expect sa isang tao yon, maiirita na po yon, at ang irritation niya na yon, nagsisimula na po ang galit sa kanyang puso. Nakuha niyo yung punto natin dito? Kaya yun yung gustong ipakita rito. Puputok at lalabas po yon. Kaya yun yung gustong ipakita rito. So, we as a church and a Christian is mandated to be a good testimony to God and to our neighbor. We should be careful dito sa mga salitang nakakamatay, ang salitang anger. Alam niyo ba na ang galit ay nakakamatay? O nyo? Dahil po sa galit, marami tang po nagpatayan, di ba? Dahil po sa galit, may mga nagpatayan. That's why in Matthew chapter 5 verse 13 to 16, tingnan po natin itong sinasabi ni Jesus Christ nito sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Now, in verse 13, ganito ang sabi ni Jesus Christ. Dapat naiisip natin to, kayo asin ng sanlibutan. Kayo asin ng sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pa mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lusod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Wala nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. So, tayo bilang mga mananampalataya ay dapat nagpapakita ng maayos na patotoo. Amen po ba? Because we are the salt of this world. Ano ba yung salt? Nagpe-preserve tayo. Kasi ang asin, once na nilagay mo ito, kaya nga di ba napakaraming mga preservative addeds na nilalagay sa mga pagkain na matagal. Halimbawa, yung tuyo, napipreserve siya because of salt, di ba? Yung mga, ibig sabihin, dapat nagpipreserve tayo ng mga bagay na alam natin na ito yung gustong mangyari ng Diyos sa ating mga buhay. At kasama dito, yung how to handle properly do sa ating anger, di ba? We are not only the light of this world, asin ng sanlibutan ito, kundi tayo ilaw din po dito. Nagbibigay ng liwanag, mga kapatid. So sa Matthew chapter 5 verse 21 to 24, after po sinabi ito na we are the salt of the light, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo yung patungkol sa pagkagalit. Tingnan niyo po, Matthew chapter 5 verses 21 to 24. Narinig niyo nung una, inuutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot. Sa English po, angry po yung nakalagay hindi po pote, di ba? Ang mapuot o magalit sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino man magsabi sa kanyang kapatid na ulul ka
ay mapapasapoy sa impyerno. So yung sinasabi, verse 23, kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at naalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. So sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito, sa lumang tipan, kung bakit ang tao ay pumapatay, dahil nagsisimula siya saan? Sa galit, sa puot, sa anger na meron siya. So sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito, we as a Christian, dapat nating maintindihan na even the word raka o ulol ay hindi daw dapat sabihin ng isang tunay na Kristiyano. Kanina nakita natin, si Santiago sinasabi niya, dahan-dahan sa pagsasalita. Huwag agad magagalit sapagkat hindi ito nakatutulong upang tayo'y maging maganda sa paningin ng ating Panginoong Diyos. So sinasabi ngayon ni Jesus Christ dito, tayo na mananampalataya ay hindi po dapat nagtatanim ng anumang galit o sama ng loob sa ating mga puso. Dahil ang utos ni Jesus Christ, kung sasamba ka sa Panginoong Diyos, nakita nyo? At naalala mo na ang kapatid mo ay may sama ng loob sa'yo, ano sabi niya? Puntahan mo at makipagkasundo ka. Ano yung pinapakita rito? Just imagine, hindi naman ikaw ang may kasalanan. Sino? Siya ang may kasalanan. Pero sino yung pinapupunta? Ikaw na walang kasalanan. Because you are Christian, di ba? Sinasabi niya, maliwanag na sabi niya, puntahan mo at makipagkasundo ka. Mapakahirap na gawin ito na ang tao na yon, yung gumawa ng mali sa'yo, pero tinuturo pa rin ng Biblia na ikaw na walang ginawang masama sa kanya, ikaw pa ang pinapupunta sa kanya upang makipagkasundo. Ano ibig sabihin nito? Ang isang totoong Kristiyano, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang sarili. Dahil kapag ang sama ng loob ay natanim sa puso natin at patuloy ito na hindi nabunot, magbubunga po ito ng ng mga bagay na hindi maganda. Kaya nga dito binanggit yung pagpatay, di ba? Dahil sa sama ng loob, dahil sa galit na, ano ginagawa? Gumagawa ng mga bagay na tingin nila yun yung magiging solusyon. So mga kapatid, pinapakita ngayon sa atin dito na ang maayos na relasyon mo sa Diyos ay dapat nagbubunga ng maayos na relasyon natin sa ating kapwa. Lahat ng passage na ito, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin at nagpapaliwanag at nagbibigay sa atin sa ating katanungan na how to handle anger. Paano ba natin hahawakan ang pagkagalit? Paano hahawakan ang galit ayon sa turo ng Biblia? Ulitin ko, how to handle anger biblically? Or paano hahawakan ang galit ayon sa turo ng Biblia? And this is my answer. Ephesians chapter 4. Open your Bible sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Tingnan po natin ito. Sa Ephesians chapter 4, mayroon po siyang sinasabi kung paano natin tataratuhin kapag tayo ay nagagalit na. Sa Ephesians chapter 4, verse 23 to 27. Now listen in verse 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Verse 25. Verse 25, dahil dito, itakwil na ang bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Verse 26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Ulitin ko po yun. Kung magagalit man kayo, alam ni Pablo na magagalit di ba? Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. So ngayon, pinapakita rito ngayon sa atin yung question na paano mo hawakan ang galit mo ayon sa turo ng Biblia. I'm sure lahat po tayo nagagalit. Tama po ba? Sino rito ang hindi nagagalit?
Baka kanina nga lang, kahapon nagalit kayo, di ba? Lahat tayo may katangian na nagagalit. Pero tuturo ang Biblia na ano ba ang tamang galit o tamang anger, di ba? Kasi alam si Jesus din nagalit siya eh. Natandaan nyo nung ang templo ay ginawang palengke, ano ginawa niya? Kumuha siya ng pangambalos, pinagsisipa niya, pinagaganon niya, pinalayas niya. Nagalit, nag-apoy ang galit niya sa kanyang kalooban sapagkat mali yung ginagawa ng mga tao. Ang Diyos din po ay nagagalit. Sabi ng Romans chapter 1, nahayag sa langit ang galit o puot ng Diyos. Ang Diyos nga ay puot may binanggit eh, di ba? Pero tingnan natin, sa Diyos, this is a holy anger, di ba? This is a just anger, matuwid na pagkagalit. Ngayon dito si Pablo, tinuturo niya sa atin ngayon dito na ang isang Kristiyano, pwede siyang magalit. Yun nga lang, pinapakita niya ngayon dito, may dalawang katangian na tao sa mundong ito. Ngayon, pinakita niya, letter A, you should know the nature or character of unbelievers and believers of Christ. Dapat, sabi ni Pablo, ito na dapat ang makita mo. Kung ikaw, hindi ka mananampalataya, ito yung makikita sa'yo. Pero ikaw, kapag mananampalataya ka, ito yung makikita sa'yo in times na nagkakaroon ka ng pagkagalit. Now, tingnan mo, yung motibo ng galit ng unbeliever ay nagmo-motivate ng ano? Tingnan po natin ang chapter 4. Sa chapter 4, verse 22, tingnan nyo po. Ang sabi ron, chapter 4, verse 22. Pinabanggit doon yung salitang masamang pita. Nakita nyo po yan sa verse 22? Masamang pita. Ano ba ibig sabihin ng masamang pita? This is the evil plus, di ba? Pag sinabing masamang pita, ito ay para sa unregenerated o hindi pa naipapanganak sa spiritual na aspeto. At alam natin, in the book of Galatians, ang sabing ganon, hindi maikakaila ang gawa ng laman. At binanggit doon, kasama po doon ang pagkagalit, ang pagkapuot. Sa binanggit doon, sa Galatians chapter 5, verses 18, na ang salitang flesh ay nagbubunga ng galit. Diba? Sama ng loob. Diba? Binanggit ang lahat ng bagay doon. So, minsan, ang isang tao, nagagalit siya dahil meron siyang problema, saan? Sa kanyang panloob na pagkatao. Yun yung dapat nating makita. And then secondly, sinasabi ng verse 26, masamang diwa at pag-iisip. Just imagine, sinabi ng verse 23, ang sabi rito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Meaning, ang isang tao, meron naman ang kanyang isip, merong laman ang kanyang mga diwa ng mga pananalita dahil hindi pa niya nararanasan ang regeneration o pagbabagong spiritual. Tingnan niyo po yung verse 22 ng ikalawang bahagi, masamang pagkatao. Ano sabi ron? Verse 22, Pubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Ano ba yung dating pagkatao? This is our old nature. Napag-aralan na natin noong nakaraan na ang tao, kapag pinanganak siya, ay meron na siyang nature ng pagiging makasalanan. Sa awit 53, verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng iluwal. So, una nakita natin, masamang pita, masamang diwa at pag-iisip, masamang pagkatao. Tapos yung panghuli, makikita natin ang bunga ng masamang pita, ng masamang diwa at pag-iisip at masamang pagkatao, sabi ng verse 17 ng chapter 4 ng Epeso, walang kabuluhan ang iniisip. Nakita nyo sa verse 17? Walang kabuluhan ang iniisip. Sa verse 18, walang pangunawa. Sa verse 18, mangmang. Sa verse 18, matigas ang ulo. Verses 19, nagumon sa kahalayan. Verses 19, walang kahihiyan, kauntiman. Verses 19, walang inatupag kundi kalaswaan. Pagdating ng verse 25, may kasinungalingan. And then, ang resulta ng mga ito ay nasa verse 22. Napapahamak dahil sa masamang pita. Binibigyan ng pagkakataon ang dyablo. So, in verse 27, sabi niya rito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo.
So kapag hindi natin na-handle ng maayos, alin? Ang galit na meron tayo, lahat ng binanggit kanina ng katangian na hindi maganda lalabas, sasabog po ito. Tama po ba? Sasabog ang masamang pag-iisip. Makikita natin, nalalabas yung hindi na siya maihiya ng kauntiman, nagiging bold na siya, matapang na siyang magsalita. Lahat ng iyon ay lalabas at nagkakaroon ng kapahamakan. Kasi pinapakita ng verse 27 na hindi niya alam na ang diablo ang siyang nag-i-influence at nagpukontrol sa kanya. So sometimes anger coming from the influence of devil, di ba? Kasi sino ho ba ang diablo? Ang sabi ng Biblia, lagi siya naglalagay upang magkawatak-watak kayo at hindi kayo magkasundo. So kapag dumarating yung pagkagalit, isipin natin, saan ba ito nanggagaling? Yes, despite na tayo ay mananampalataya na, meron pa rin tayong kahinaan at sometimes nagagalit tayo. Pero hindi natin alam na kapag yung galit na ito ay hindi natin na-handle ng mabuti, dito na po umiintrada ang kaaway upang susulan tayo na magalit ka. Di ba? Sometimes hindi naman diablo lalapit sa iyo eh. Sino? Yung kamaritis mo. Di ba? Kapag meron kayong pinag-uusapan, na alam mo na dehado ka, sasabihin ng kamarites mo, ay kung ako sa'yo, ganito gawin mo. So, hindi natin alam na nai-impluwensyahan na tayo ng masamang tao, ng mga taong nakapaligid sa atin, na hindi natin alam sa kalikuran nito ay may ginagawa ang diablo o ang kaaway. So, yung kinakita. Ngayon, ano ba dapat ang maging motibo ng isang totoong Kristiyano kapag nagagalit siya? Dapat ito yung maging motibo natin. Tingnan niyo po yung talatang 20 ng Efeso chapter 4. Sa Efeso chapter 4 verse 20, ang sabi niya rito, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. So, ibig sabihin, kapag nagagalit ang isang Kristiyano, alam niya ang aral at salita ni Kristo. Amen po ba? So, dapat ang nangingibabaw sa atin, yung aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag ka nagagalit na tayo. Kasi, kapag ka hindi natin hinayaan na kontrolin tayo ng salita ng Panginoong Diyos, dito na nga po pumapasok yung mga bagay na hindi na tayo nakapag-iingat sa mga pananalita natin at sa mga nagiging aksyon natin. Kaya lumalala po yung problema. Okay? Now, sa verse 22, dapat nare-realize mo kapag nagagalit ka na hinubad mo na ang dating pagkatao mo. Kung dati, ano ba ibig sabihin ng verse 22? Ang sabi ng verse 22 ay ito, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Di ba? Dapat nare-realize mo kapag nagagalit ka, hinubad mo na yung dating pagkatao mo. Tama po ba? Kung dati yung nakatali yung ulo, may dalang ulok, sino yun? Parang lagi kang galit dati, isipin mo, hinubad mo na yung dating pagkatao mo. Hindi na ikaw yung dating buhay mo, binago ka na ng Panginoon. Kaya kapag ka nagagalit ka na, nagiging extreme na yung pagkagalit mo, isipin mo, Panginoon, hinubad mo na sa akin yung dati kong pagkatao. Ako'y bago na. Tama po ba? Tapos, number 3, sabihin mo sa Panginoon, doon sa verse 22, sinabi ni Paul dito, iniwan mo na yung dating pamumuhay mo. Tama po ba? So, yung dating pamumuhay mo, iniwan mo na. Ayaw mo nang balikan pa. Number 4, binago na dapat ng Diyos ang diwa at pag-iisip mo ayon sa verse 23. Ibig sabihin, kapag nagagalit ka, iisipin mo lagi na, Lord, binago mo na yung pag-iisip ko at diwa ko. And number 5, nakikita sa iyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos sa verse 24. Nakita niyo sa verse 24? Sabi ron, nakikita na dapat sa iyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng ano? Ng kanyang katwiran at kabanalan. So pinapakita ngayon dito, paano natin hahawakan biblically ang galit? Dapat meron tayong dalawang distinction. Kung dati yung buhay natin, hindi pa tayo mananampalataya, eto tayo. Lalabas at lalabas yung dati nating yung pagkatao natin dati, eto yon. Pero dahil binago nga tayo ng Panginoong Diyos, dapat nakita na sa atin ang isang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ni Kristo. Kalarawan ng kanyang kabanalan at katwiran. Napansin nyo ba?
Si Jesus Christ, nung nandito siya sa lupa, marami pong sumasalungat sa kanya. Tama po ba? Pero nakipagsuntukan ba siya? Di ba wala? Naalala nyo, nung siya ay huhulihin, nilabas ni nung tinaga yung tenga ni Malco, di ba? Hinubad ni Peter yung kanyang espada, tinaga sino? Si Malco. Ano sabi niya? Hindi, wag dapat ganyan, di ba? So, galit na si Peter, kaya hinugot niya, tinaga niya yung tenga, pero si Jesus pa rin niya, kalmado pa rin niya. Ano sabi niya? Hindi, wag mong gawin yan, di ba? Mapapansin natin, binunutan siya ng balbas, pero hindi kumibo. Ano yung masasabi natin dito? Si Jesus Christ, kung nandito sa lupa, kung titingnan natin, napakaraming pwedeng maging cause o panggagalingan ng kanyang extreme na pagkagalit. Pero kahit kailan, hindi mo siya makakitaan na yung mga ginawa niya ay naging violente. Napansin nyo? So ano yung pinapakita rito? Yes, hindi natin kaya gawin si Kristo yun di ba? Pero tinuturuan tayo sa 1 John chapter 2, verse 6. Ano sabi na? Kung sinasabi nyo nananatili kayo sa Diyos, mamuhay kayo katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. That is our highest goal. To live Christ living. Mabuhay tayo katulad ng pagkabuhay ni Kristo. And yet, pinapakita sa atin ngayon dito, based sa lahat ng ating pinag-aralan, napaka-dangerous po ng salitang galit. Amen po ba? Dahil sa galit na yan, marami na po ang nagsisi sa bandang huli. Bakit? Dahil sa impulsive anger na meron sila. So, sinasabi ngayon sa atin ng ating pag-aaral, and even si Haring Solomon, sinasabi niya ngayon sa atin dito, mga kapatid, ay ito: pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Ako nyo? Marami tayong nababalitaan sa social media, sa mga news, napapansin natin, kahit sa loob ng tahanan, nagpapatayan di ba? Dahil sa galit ng apo, pinatay yung lola. Napansin niyo yon? Di ba? Tinagtad pa. So ano ibig sabihin ito? Nagpapakita po ito na dapat tayo bilang mananampalataya, na uunawaan natin na once na binago tayo ng ating Panginoong Diyos, dapat wala na pong kwang ang pinakamatinding galit na meron tayo sa ating puso. Mga kapatid, baka meron pa na nakatanim sa puso natin na galit o sama ng loob. Sa tao na gumawa ng mali sa atin o sa mga tao na nakaargabyado sa atin. Siguro this is the time na dapat nating ma-realize na kapag laging ang sama ng loob at galit ay nasa puso natin, ikokontrol tayo nito. Amen po ba? At dahil kinokontrol tayo nito, nagiging alipin ka na ng sama ng loob o galit na meron ka. Kaya hindi ka magpa-progress sa paglago at pananampalataya mo kay Kristo. You need to release your anger sa iyong sarili at kailangan mong makalaya kung meron man tayo na sama ng loob o galit sa ating mga puso. Amen po ba? At kung wala naman po, this is a preparation for us. Na baka dumating yung time na mga bagay na hindi natin ina-expect, may mga ganitong pangyayari. So, I pray na sana i-remind tayo ng Panginoong Diyos dito sa mga napag-aralan natin upang na sa ganon ay magkaroon tayo ng tamang tugon sa mga bagay na sa halip na maging overacting tayo sa pagkagalit, ay i-control tayo ng salita ng Diyos at ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ano ibig sabihin nito? Maliwanag pa rin po na ang pagmamahal ang gumagapi sa anumang galit at sama ng loob na meron tayo. Katulad ng ginawa ni Kristo sa cross, na dahil sa pagmamahal niya sa atin at ayaw niya na maranasan natin ang mga bagay na magbibigay ng pagbigat at pagpaparusa sa atin, minahal niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. So kapatid, baka meron pa na nakatago sa puso natin. Nakatanim sa puso natin ng sama ng loob o galit. Ang gusto ng Diyos, makalaya ka sa oras na ito. Amen? So, iniling ako po na tayo manalangin. Timothy, pakiano.